Iba talaga 'no, ang Duterte sa Marcos administration. Ito, 4 days ago, merong 2 pulis na napatay dahil sa laban sa droga. Kasi mahina, masyadong weak ang laban ni Marcos Jr. na huwag daw patayin, dahil may human rights daw sila. And itong 2 pulis na napatay, wala man lang ni isa sa kanilang bumisita diyan sa diyan sa 2 napatay na pulis na 'yan. Yung presidente walang bumisita. Yung chief of police na si Marbil hindi binisita. Tingnan ninyo ito. Patay ang 2 pulis matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakaengkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat. Ayan. So 4 days ago yan, hindi man lang binisita ng pangalan nito, ng presidente o kahit ng chief of police. Hindi man lang binisita. Si Marcos, dito mo lang siya makikita sa mga paayo-ayuda at ginagamit nila ito as kampanya. Kasi hindi naman niya kailangan talaga na magpakita dito sa pagbibigay ng ayuda. In fact, noong panahon ni PRRD, ang pamimigay ng ayuda ay house to house yan. Dadalhin ng mga DSWD sa bahay sa pintuan ninyo. Kasi trabaho ng DSWD yan. Hindi trabaho ng presidente ang pumunta dito, mag-speech dito, dalhin yung mga beneficiaries dyan sa gym na yan, magpapamasahe pa yung mga beneficiaries. So hindi mo talaga makita, no, itong si Marcos Jr. sa pagbisita sa mga namatayan ng pulis, sa mga OFWs, no, yung nabitay na OFWs. Wala, hindi mo makita. Makita mo sa concert, makita mo sa ayuda. Pero si PRRD, kahit isang pulis na napatay, by all means, bibisita yan. Ito sa wake ng isang napatay na pulis sa engkwentro, PO1 Gary Cabaging, binisita niya. Ito, tignan nyo. Nandito ako sa lugar ninyo to commissary to the family na sundalo, pulis na namatay. I am here to underscore and really emphasize na itong droga na ito is not just a police matter, police action. It is a war being waged against greed natin. Yung tayo, pati yung mga tao na yung corrosive effect ng droga has entirely placed in jeopardy na matapaalangan ang next generation. Itong mga anak natin, marami ang may Tignan ninyo si tatay na veteranong sundalo, nakatayo talaga. May upuan siya pero nakatayo as a sign of respect. Ikaw ba naman ang bisitahin ang pamilya mo na namatayan, na napatay sa engkwentro? Presidente pa ang bumisita? Tama. At alam ninyo, na pag yung isang pamilya may tama na either the husband or the wife or one of the children, it becomes dysfunctional. Hindi na normal at ang problema niyan maghiwalay. Paghiwalay na ang social problem sa mga anak maipasa. Even if the father alone ang addicted, ang problema does not end with the father and the drugs. Pag wala yung tatay, buang na, ang pamilya niyan sira na. So ang mga bata, hindi nakapag-aral, wala nang maghanap buhay. At I said, it places the family in a dysfunctional state. Diyan ako galit. Itong mga human rights, itong mga putang inanto, ang binibilang lang nila ang buhay ng isang kriminal na lumaban.
maraming namatay dahil lumaban kasi papatayin talaga sila ng pulis pagka lumaban. Ngayon, Yan yung sinasabi ni Pierre Adi na if you destroy my country, I will kill you. Ayun naman ang order niya eh. Na as much as possible, exercise mo yung tolerance. Pero syempre, pag buhay mo na yung pinag-uusapan, patayin mo. Iba yung dating sa kila Risa Ontiveros, yung mga sa Dilawan, na talagang yung wala na raw silang, hindi raw nire-respeto yung human rights nila. Talagang ang order is to kill. Hindi. Binibigyan ka pa ni PRD ng pagkakataon na magbago. At kung ayaw mo magbago at lumalaban ka, talagang patay yung ka. hindi pati yung sinasali na yung mga patayan na wala naman tayong pakialam. Kagaya niyan binabalot ng plastic, lagay sako. Ibig sabihin yan, may galit yan. Ang pulis walang personal na galit sa mga durugista. Pero ang pulis, ang order nila galing sa akin is to destroy the apparatus. May pasahan yan eh. May magdala dito, pasa doon, tapos mga runner dito. It is an apparatus really which is very hard to crack. Yan ang hindi naintindihan itong mga putang inang bobo na it does not end with the family or the drug or the runner sa drug. Kasi yun, poser yun, no? May problema rin sa pamilya yun. Pag isa-isa nagloko na at hindi ko na-control itong generation ko sa panahon ko, delikado na ang Pilipinas. Magbasa kayo ng mga libro about the countries of South America. How lahat ng bayan tinamaan doon. Doon, mayor, inauguration niya sa umaga, pagkahapon, patay na. Ganong kalala doon. Kaya wag ninyong, kayong lahat dapat, kayo na mismo ang maghanap at pumatay ang mga durugista na yan. Kaya kung tatay ka talaga, unanay ka, wag kang pumayag na ikaw lang ang mag-suffer dito sa mundong to. Kung ako ang tatay, tapos ang anak ko nabuwang, ang anak ko magginastos, di ko nga pinapakagat ng lamok, tapos nung high school, college, pakainin mo ng, pahititin mo ng shabu, tapos mabuwang, anong kasalanan tatay pati nanay nila, bakit mo gawin sa kanila yan? Exactly. Huwag na yung batas-batas, huwag na yung Diyos-Diyos. Simple lang ang tanong ko, who gave you the right to manufacture shabu and to sell it to my children? Sagutin mo nga ako. Kaya sabihin ko sila, dilemma, huwag na tayo magpatayan. Give me a good answer. Anong nagawa ng mga tatay pati nanay nito sa iyo? That ikay magmanufacture ng shabu at ipakain mo sa mga anak ko tapos sisirain mo ang buhay nila pati buhay ko. Pag matanda na ako, hindi na ako makabili ng medisina. If I get old and I cannot buy my medicines, and even to spoon fed, muhangot og lugaw sa akong baba. Sana. Ganun tayo eh. Inalagaan tayo ng mga nanay pagtatay natin. Pagtanda nila, alagaan natin. Paano ka mag-alaga ng putang ina kung ganun sisirain mo yung mga bata? Dysfunctional. Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Tayong na. Ayan, video, wala pakialam. Sabi nila, ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. May problema ako sa bayan ko. Yan ang away ko dyan. Hindi dahil na gusto akong pumatay. O, tignan mo yung pulis, o. Tapos human rights. Paano yan? Hindi mo nila binibilang ang pulis pati sundalo na matay. Kaya nga. Cotabato, 2 sundalo, 2 pulis, 8 ang wounded sa drugs. Yung 2 weeks ago, nagpunta ako doon sa Taguig, yung si Mark. Saan yung, hindi ko naman lahat ng pulis na Taytay. Sa, yun, matino rin na tiyaga.
binaril. So, Kakawawa, kaya yung no? pulis, opertado, kayong mga pulis, huwag kayong matakot. Basta ito ang order ko. Arrest means you overcome the resistance if there is any. Paano mo, the arrest means Napakalinaw. utosan ka ng judge, may warrant, dalhin kita sa istasyon, itong warrant. Now, you must place the person you are arresting in your custody. So, dapat walang, di talaga siya pumalag, hindi siya lumaban. Oo. If he is not supposed to fight with you, you have to place him at within your control so that you can bring him to court. That is what the warrant says. So, yung mga iba kasi, lumalaban, tumatakas, lalaban. So, anong gagawin ng pulis? Papatayin. Pero yung iba kasi, dahil gusto nilang makatakas doon dahil may tendency na papaaminin sila kung sino yung boss nila, lalaban talaga yan sila, tatakas. Or yung iba, uunahan ng mga boss nila na ipapatay. Kasi nga kakanta at kakanta yan. Kaya dahilan upang naging marami yung mga casualties na yung mga durugista, yung mga addict, yung mga pusher, mga ganun. Kasi syempre, ano yan may mga handler ang mga yan. In the business of drugs, matagal ng kalakaran yan bago pa si PRRD. Talagang wala nang pakialam yung mga kawatan na yan, kundi patayin ka kaysa ikanta ka. But if they resist violently, maski hawak niyan tubo lang, pag tumaang ulo man, sasabog yung utak ko, you go for it, you really kill them. Oo. Iba, kahit tubo ang hawak nila, lalaban yung mga yan. Kaya yung sinasabi nila, Ontiveros, na bakit daw kung 6,000 daw yung yung mga napatay o 8,000, dapat 6,000 or 8,000 din daw yung mga baril na nakumpiska na kung lumaban sila. Hindi naman ibig sabihin pag lumaban sila, ibaril yung hawak nila Wala, suportado ko kayo, walang makulong sa inyo. Yan ang Tatay Digong. Aming pulis pati military. Patay. Buti kung NPA ka makatakbo-takbo ka sa bukid, pagdating doon, patayin ka rin ng NPA. Galit rin yun doon sa droga. So, ma'am, I leave, I share your grief, but rest assured that I would say an assuring word, did you? Care is the word. We take care of yung mga kapatid ng asawa mo. Salamat po sa inyong lahat. Yeah. As in talagang binisita yung pamilya yung namatayan. Si Marcos, walang pakialam. 2 pulis niya ngayon ang pinatay, ang napatay sa engkwentro. Binisita ba? Walang pakialam.